din dito. Hindi mo ba narinig yung mga sinabi niya? Hindi. Ano naman bang kailangan niya? Wala. There's nothing important. Kagaya na dati, gusto niya tayong guluhin. Naisip ko lang na parang second life ko na pala to. Sana lang talaga hindi sirain ni Josephine. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi naman namin hahayaan na sirain ni Josephine kung ano man yung relationship natin, di ba? At mas magiging masaya ka. I promise. Sa tingin mo hindi ako masasaktan? Knowing na nasa poder nila si Celine at yung hayop na bitinang yun yung tinatawag niya, Mami? Paano mo makakausap si Celine? Ayaw nga ni Arthur na lumapit ka sa kanya. Guguluhin ko ulit ang mga buwena. Pasasabugin ko ang lahat ng tinatagong sekreto ni Arthur. And when that happens, hindi na niya pwedeng i-deny pa kay Celine ang katotohanan na ako ang kanyang ina. Hindi titigilan hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Hahanap at hahanap ng paraan yan para makausap yung anak mo. Bakit hindi tayo magprobinsya? Tutulungan tayo ni Bagyo. Bettina, gusto ko lang ilayo kayo nila Celine. Ayaw ka tayong guluhin ni Josephine. Sigurado ka bang yun lang ang dahilan? Bettina, maniwala ka, okay? Wala akong tinatago sa'yo. Siguraduhin mo lang, Arthur. This is like second life to all of us. And I don't want anything to ruin it. Sana lagi ko katabi si ate matulog. Siyempre, hindi lang sa pagtulog, pati na rin sa pagkain, tsaka sa paglaro. Gaya nito! Ate, bakit? Wala, bigla lang ako kinabahan. Parang may mangyayari naman na masama. It's time to drop the biggest bomb. Wala kang panahong pakinggan ka, Josephine. Not what after you did to my daughter. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin, ikaw ang ina ni Celine. Ako lang naman ang tunay na mommy ni Celine. Bettina, anak ko siya. Anak namin siya ni Arthur. Pwede ba, Josephine, tumigil ka na? Hindi na ako maniniwala sa'yo eh. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Di bali nang hindi sila maniwala sa akin. Ang importante, nagdududa na ngayon si Bettina. At malalaman na ni Celine na ako ang tunay niyang mommy. Sagutin mo ako, Arthur. Anak mo ba si Celine? Anak niyo ba siya ni Josephine? Tell me! Yes, Bettina. Anak namin siya ni Josephine. Ate, huwag ka na mag-worry. Di ba, ikaw na mismo may sabi, positive thinking na dapat sa buhay. Oo, pero hindi kasi ganun kadali makarecover sa ginawa ni Josephine sa akin eh. Don't worry, ate. We're here for you. Tutulungan ka namin. Sanga-sanga kasinungalingan, sanga-sanga panloloko. Hindi lang ako niloko mo, pati si Celine, pati mga anak natin. Bettina, please. Bettina, please. Bettina, please, patawarin mo ako. Your sorry's not enough. Your sorry's not enough dahil niloko mo ako. Bettina, I'm sorry. Bettina, I'm sorry. Patawarin mo ako, Bettina. You're not sorry! Kasi kung talagang kinokonsensya ka, matagal mo nang inamin sa akin to, Arthur. Pero hindi! Niloloko mo pa rin ako. Hindi kita mapapatawad! Hayop ang lalaki. Tinanggap ko siya. Inintindi ko lahat ng pagkukulang niya sa inyo. Tapos, ang tagal ka na pala niyang niloloko. Binigay ko sa kanya yung buong buhay ko. Pinaglaban ko siya sa inyong dalawa ni Papa. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Naging honest ako sa lahat ng bagay sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat eh. And this is what he'll give me back. Ito ang babalik niya sa akin, Mama. Paano na kami ni Celine? Paano na sila ng mga bata? Paano kami ng mga bata? Paano na yung pamilya ko? Paano na kami? Yawa, Diyos. Tana.
Walang yaka. Nangako kang hindi mo nasasaktan si Bettina. Ano na naman itong ginawa mo? Ha? I'm sorry, Mama. Hindi sapat ang sorry. Pinatawad na kita. Pinatuloy kita. Kinupkup kita sa aking pamamahay, pati ang pamilya mo. Tapos ano itong ginawa mo sa amin ni Bettina? Nagkasira-sira na ang buhay ni Bettina nang dahil sa'yo. Ikaw ang simula at dulo ng lahat ng kanyang mga problema. Ikaw at ang mga kasinungalingan mo. Alam ko mahirap intindihin, but I promise to make things right. No! No! I gave you a chance. And you blew it! Hindi na ako makakapayag na lokohin mo pa uli si Bettina. At kapag pinagpilitan mo ang sarili mo, I will kill you myself. Sige, sumama ka na kay Josephine. Pareho kayong demonyo. You both deserve to be in hell. Umalis ka! Bagyo, taka-taka ko bakit kailangan magsinungaling? Kasi akong ama! Tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Yo. Nagkatotoo yung kinatatakutan ko. Galit na galit sa akin si Bettina. Paano na yung mga anak ko? Paano yung pamilya ko? Paano ko pa maayos to? Kung di lang ako nagsinungaling noon. Sana noon pa man nagsabi na ako ng totoo. Okay, alam mo, sa bigat ng pinagdadaanan ko ngayon, parang feeling ko may problema na naman na darating. Kaya nga, maglokatsa muna tayo. Magbabantay sa recording hanggang anong oras gusto mo. Tama. Nakalimutan ko lahat to. Ready na ba kayo? Yes. Tara. Paano tayo, Daddy? Dad? Dad? Samahan ko muna si Darling sa recording niya. Anak, kaya mo ba? Di ba sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga at baka mabinat ka? Okay lang ako, Daddy. Huwag ka mag-alala. Feeling ko nga mas nabibinat ako kung puro pahinga na lang ang gagawin ko. Dad, don't worry about Ate Celine. Kasama naman namin si Pakoy. Sir, ako babahala sa mga anak niyo. Sige na, sige na. Basta kayo. Mag-ingat kayo, ha? Dad? Okay ka lang? Ikaw talaga kung ano nakikita mo. Sige na, umalis na kayo. Mamaya matraffic pa kayo. Daddy, sure ka? Sige na, umalis na kayo. Bye-bye. Hello, Miss Tutsi? Yeah, we're on our way. Okay po. Bye, Dad. Mag-ingat kayo, ha? Pakoy. Sige po. Ikaw na bahala dito, ha?
Tingnan mo na. Nahahalata ka na ng anak mo. Kaya pwede ba itigil mo na yan? Ayusin mo sarili mo. Alam ko na! Yan na! Yan na! Madaya! Bakit? Lalo! Hindi! Alam ko na! Yan na! Yan na! Madaya! Madaya! Bakit? Lalo! Hindi! Ayan! Ayan! Panalo na ako! Tinan mo! Panalo na ako! Tinan mo! Palit tayo! Palit! Yan na, talo ka na. Talo ka na, talo ka na. Pwede ba huwag kayo maingay? Sinabi na huwag kayo maingay eh! Mami, bakit mo naman pinatay? Eh, hindi niyo ako pinapansin eh! Kanina pa ako nandito, kanina pa ako sumisigaw, huwag kayong maingay! Mami, bakit po kayo nagkagalit? Dati naman po kahit nangyayari kami ni Kuya, okay lang sa inyo. Dati yon, iba na ngayon. Pwede ba respetuhin niyo yung gusto ko? Ayoko nang maingay! Respetuhin niyo yung nararamdaman ko! Mami, ano po nangyayari sa inyo? I'm sorry. Mami? Oh, bakit tahimik ka dyan? Akala ko ba gusto mo maglibang kaya pumunta tayo dito? Oo, pero naalala ko kasi si Daddy kanina eh. Parang ang lungkot niya. Baka na naman may problema ang hindi niya sinasabi sa akin. Celine, kalimutan mo muna daddy mo. I-enjoy mo na lang ang kanta. Ay. Oh, teka, si Kevin yan, oh. Saya nila, no? Magkano kaya yung flowers na yun? Bulaklak Lalo pa, na oh. si Darling. Gusto mo? May pera ka ba, boy? Dad? Dad, can I talk to you? Sure. Si Mami kasi Dad eh. Sabi siya naging reaction niya kanina. Parang video games lang naman yun. Ewan ko, pero okay lang ba siya? May problema ba? Problema mag-asawa lang yan, Edwin. Hayaan mo na yan sa amin ng mami mo. Dad, yung problema niya ni Mami, problema din namin. Kasama kami doon. Dapat pamilya tayo dito. Dapat nagdadamayan tayo. Dapat wala tayong tinatago sa isa't isa. Unless, tinatago ka na naman sa amin, Dad. Is that it? Dad, nangako ka sa amin. Nangako ka sa amin na hindi mo nagagawin ulit yun. Wala ka hindi na magtatago. At ano ba talaga nangyari? Sabi ka naman ng totoo. Edwin, please. Huwag mo nang ipilit. Dad, lalaki sa lalaki, sabihin mo sa akin ano ba yung problema?
At lagi mo sa akin sinasabi, di ba? Sabi mo sa akin na maging matatag ako. Na maging lalaki ako sa pamilya natin kapag wala ka. At sinusunod ko yun. Sundin mo naman yung pangako mo din, oh. Dad, ano yun? You want to know the truth? Please, Dad. Malaki ka na, Edwin. You want the truth? I'll tell you the truth. Si Celine yung ate mo. Hindi siya totoong ampon. Anak ko siya. Anak namin ni Josephine. Niloko mo kami, Dad. Niloko mo kami, Dad. Niloko mo si Mami. Niloko mo si Ate. Niloko mo kami lahat, Dad. Niloko mo kami lahat. Niloko mo na naman kami, Dad. Dad, buong buhay ko naniwala ko. Kapatid ko talaga si Ate Celine. Naakala ko kapatid ko siya, pero sabi mo, ampun lang siya. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na kapatid ko talaga siya? Nakadugo ko talaga siya? Dad, niloloko mo kami. Pasasahin mo kami, tapos palulungkutin mo din kami. Ano gusto maging reaction ko ngayon? Matuwa? Kasi nakadugo ko talaga si Ate Celine na totoo. Ako naniniwala, Dad, eh. Hindi ko na alam kung ano yung totoo. Ano ba talaga yung totoo, Dad? Yun ang totoo, anak. Call me your son. I'm not your son. Alam mo, lahat ng mga sinasabi mo, hindi ko na paniniwalaan. Kasi alam mo, yung totoong tatay, hindi kayang gawin sa anak yung mga ginagawa mo sa amin. Pinaikot mo kami, Dad, eh. Hindi lang si Mami, hindi lang yung mga kapatid ko. At pati ako, Dad. Hindi ko na alam. Kevin, salamat ah. Tignan mo smile ng kapatid ko. Dahil sa'yo yan. At dahil napasaya mo si Darling, napasaya mo na rin si Celine. Tignan mo. Mukhang inspired ako. Eh, syempre, hindi na naman ako dahil kay Kevin inspired. Nakita ko na rin si Ate Celine na umiti ulit. Masaya na siya ngayon, di ba? Pero alam mo kung wala siya, hindi makukumpleto yung pamilya namin. Hindi rin kumpleto yung happiness ko. Ako rin naman eh. Kaya rin naman ang kasayahan ko. Kaya nga, hindi ko alam bakit parang napaparanoid ako eh. Baka may masamang mangyari na naman. Edwin. Edwin, I'm sorry. Ang gusto ko solid na pamilya natin, kaya ako nagawa yun. Ayoko masaktan si Celine. Ang mami mo, ayoko siya masaktan kayo. Ayoko yung masaktan. Nagawa mo na, Dad. Paulit-ulit mo na kami sinasaktan. Hindi ba nadala talaga, Dad? Ano in-expect mo ngayon? Paano ko malaman ni Ate Celine yung totoo? Na yung baliw na Josephine na yun yung mami niya talaga. Dad, sinaktan ni Josephine si Ate. Paano yun, Dad? Yung papatay mo siya sa sama ng loob. Kasi nga, Edwin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Kung dapat ba bang malaman niya? Edwin, I'm sorry. Patawarin mo ko, Edwin. Edwin, patawarin mo ko sa nagawa ko. Sorry, Dad. Puro na lang sorry. Hindi pa nagsasawa. Pagod na ako. Napagod na ako sa mga explanations. Edwin! Edwin!
Masaya pagsama-sama, hawak kamay tayo sa bawat problema. Ikaw, ako, tayo ay isang pangarap. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Araw ay naglaho, nagtago na walang init. Pagkising kay dilim, pati kayo'y naglaho rin. Nasaan na? Nasaan ang dating tayo? Saan napunta? Saan nagtago? Bakit ang naglaho? Hindi susuko hanggang tayo'y makita at minsan pang mayakap. Ang ligaya ay narinig sarap. Muli tayong lahat. Sinaktan mo na si Edwin. Sinong susunod sa mga anak mo? Bettina, napilitan ako magsabi ng totoo. Hindi ko na magawang itago pa sa kanya. Eh di sana nagsinungaling ka na lang. Doon ka naman sanay. Nakita ko, Bettina, kung paano ko nasaktan sa pagsisinungaling ko. Kaya ako nang maranasan yung mga bata. Pero sinaktan mo pa rin siya. Sa tingin mo sa ginawa mo, you've spared Edwin from the pain? Arthur, you don't get it. Nasaktan mo pa rin siya. Nasaktan mo kaming lahat. You're too late. Sinaktan mo na kami. Paano na ngayon? Paano na si Celine? Sasabihin mo na sa kanya yung totoo? Bettina, she'll be devastated. Muntik na siyang mamatay. Hindi ko alam kung makakayanan pa niya ng ganitong problema, ganitong katindi. Di sana inisip mo yan bago mo sinimulan yung gulong to. Para na kaming dalawa. Anong ibig mo sabihin? You don't get it. You don't get it, Arthur. Inalagaan ko siya ng parang tunay na anak. Minahal ko siya ng totoo. Binigay ko yung buhay ko sa kanya. Halos ikamatay ko nung akala ko tinuluyan siya ni Josephine. Binigay ko ang puso't kaluluwa ko sa kanya bilang isang ina. Arthur, tapos ngayon, nung nalaman ko,
Nawala lahat yun. At alam mo kung bakit? Kasi anak siya ni Josephine. Anak niya siya ng ahas na babaeng yun. Let's vote crush Ate Celine. Para niyo po matatanggap na si Josephine ang tunay niyang ina. She doesn't deserve this. How can Daddy be so cruel? Ang sakit nitong ginawa mo. Ang sakit-sakit. Para mo akong sinasaksak sa dibdib. Bettina, I'm so sorry I hurt you. Kung may magagawa lang ako para mabukasan yung sakit na nararamdaman mo. Umalis ka na sa buhay namin. Ang ganda pala ng kanta, no? Bagay na bagay sa nangyayari sa pamilya natin. Oh, nangyayari sa'yo. Problema ba? Wala, nabore lang ako kasi tagal na eh. Ano, nag-enjoy ba kayo? Oo, sobrang saya. Kaya dapat ganyan lang. Dapat happy lang para natin. Gustong-gusto ko nang makita si Celine. Gusto ko na siyang mayakap at matawag na anak. So, ano pinaplano mo? Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Alam ko kay Selena. Ako mami niya. Sino mami at daddy? Nasaan? Dun sa room. I think forever na nga sila mag-uusap dun eh. Ginawa anak ko kayo ang buhay ko. Hindi ko na alam kung paano mabubuhay kung wala kayo. Bettina, please, patawarin mo ang give me another chance. Please, Bettina. Umalis ka na, Arthur. Huwag mo nang ipilit yung gusto mo dahil wala rin mangyayari. Hindi ko kayang ibigay sa'yo yun dahil anak mo si Celine kay Josephine. Hindi niya talaga papatahimikin ang pamilya natin. Lalong-lalo na ngayon na alam niya ng anak niya si Celine. So, ano pong gagawin natin, Mami? I'm sorry, anak. Hindi ko alam. I'm just so confused right now. Huwag ka na mag-alala, Bettina. Isa lang ang nakikita kong solusyon. Para hindi na makalapit ang babaeng yun kay Celine, kailangan na tayong humingi ng police protection. Baby pa lang si Celine. Nang huli ko siyang hawakan. Sabik na akong yakapin siya. Cancel your plans for the evening. Aalis tayo. Ha? Saan naman tayo pupunta? Saan ba? Sa mga buwana. Sasabihin ko kay Celine harap-harapan na akong mami niya.